Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 9, talata 36 hanggang Kabanata 10, talata 8. Ang mabuting balitang ito ay nagpapakita ng dahilan kung bakit tinawag ni Jesucristo ang 12 apostol at kung ano rin ang dahilan kung bakit sila ay isinugo niya. Sapagkat sa tagpong ito, si Jesucristo ay nakita ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila'y nandulupaypay at litong-lito parang mga tupang walang pastol. At ito ang kalagayan ng maraming tao. Ang mga tupa na walang pastol ay hindi alam kung saan pupunta, kung saan ang luntiang pastulan, kung saan ang batis. Ang ibig sabihin, hindi nila alam kung paano nila bubuhayin ang kanilang sarili. Sila ay lito. Hindi alam kung saan sila kukuha ng nutrisyon para mabuhay. Kaya nga, kapag ang tupa ay walang pastol, ang tupa ay manghihina. Ang tupa ay magkakasakit. Ang tupa ay mandulupaypay. At ito ang larawan ng mga taong nakita ng ating Panginoong Hesus. At ito rin ang larawan ng mga taong minamasdan ng Panginoon sa araw na ito. Naghahanap ng susundin, naghahanap ng layunin, naghahanap ng mangangalaga, naghahanap ng tatangkilik, naghahanap ng tanggulan. At mahalaga ang salitang ginamit sa ebanghelyong ito, na habag. Ang salitang habag sa Ingles ay compassion, ngunit mas malalim ang salitang ito sa salitang Hebreyo. Ang salitang Hebreyo sa pagkahabag ay rahamim. At ang salitang rahamim ay galing sa salitang ugat na rehem. Ang ibig sabihin ay sinapupunan. Ang pagkahabag ng Panginoong Jesucristo ay para bang nakaapekto sa kailaliman at kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sapagkat ang sinapupunan ay ang kinaibuturan ng isang ina. Ang isang ina, kung ano ang nararamdaman ng kanyang anak, ay nararamdaman niya rin. Kaya nga ang pagkahabag ng ating Panginoong Jesucristo ay isang pagnanasa na dalhin muli sa sinapupunan na pinagmumulan ng buhay ang mga tupang nanghihina, ang mga tupang sugatan, ang mga tupang ligaw. Kaya ang habag o awa ng Panginoong Jesucristo ay maaari nating ihambing sa sinapupunan kung saan maaari muling magsimula ang buhay. Isilang muli ang buhay. Buuin muli ang taong nawasak at ipanganak muli bilang isang bagong tao. May karanasan ng pangangalaga at may karanasan ng pag-ibig. Kaya nga sa tagpong ito, sinabi ni Jesucristo, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. At ito ay panawagan para sa pananalangin. Ibig sabihin, kung ano ang misyon na ginawa ni Jesucristo upang anihin ang mga taong naliligaw katulad ng mga tupa at dalhin sa kawan ng Diyos. Nag-aanyaya siya na tayo ay manalangin na magpadala pa ng maraming mga ani. Ang ibig sabihin, mga pastol na gagabay sa kawan ng Diyos. At kasunod ng pagsasabi nito, tinawag niya ang 12 alagad. At sila ay may mga pangalan. At ang 12 alagad ay ang kumakatawan sa simbahan. Kaya pinapakita sa mabuting balitang ito ang misyon ng simbahan. Ang misyon ng simbahan ay maging pastol. Pagalingin ang mga may sakit. Bigyan ng makakain ang mga nagugutom. Dalhin sa tubig ang mga nauuhaw. Bigyan ng layunin ang mga nalilito. At sa huling bahagi ng ebanghelyong ito, sinabi rito ang ginawa ng 12 apostol
nung sila ay isinugo ng Panginoon. Sinabi rito na pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ng mga patay, pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Sapagkat ang mabuting pastol ay hindi bayaran. Ang mabuting pastol ay nananatili upang ibigay ang kanyang buhay sa kanyang kawan. Ang bayaran ay naroon lamang dahil may natatanggap siyang bayad. Ngunit kapag dumarating na ang panganib, kapag may asong gubat ng gustong sumila sa kawan, ang bayaran ay agad-agad natatakas, aalis at hahayaan ang kawan. Ngunit ang mabuting pastol, katulad ni Jesucristo at katulad ng 12 alagad at paanyaya rin sa mga pastol ng simbahan at lipunan, ay inaanyayahang manatili, gawin ang dapat gawin, ganapin ang kanilang misyon, pagalingin ang mga may sakit. Napakaraming taong may sakit sa ating panahon. Ang mga sakit na ito ay maaring hindi nakikita ng mata, hindi pisikal na sakit. Ngunit napakaraming tao ang nagdurusa sa isip at kalooban. Lalo pa nga yung mga taong walang liwanag, mga taong hindi kilala ang Diyos. At ang misyon ng simbahan, katulad ng misyon ng mabuting pastol, ay sila ay bigyan ng lunas, ng kagalingan. Ihatid ang mga konsolasyon ng salita ng Diyos. Sa likod ng bawat salita ng Diyos ay pag-ibig. Ito ang kinakailangan ng tao, ng napakaraming taong may karamdaman. Hindi pisikal, ngunit mga karamdamang espiritual. Kinakailangan nila muling gabayan at hihatid muli sa ugnayan sa Diyos. Sabi rito, buhayin ang mga patay. Napakaraming tao ang pisikal na buhay, ngunit walang kahulugan ang buhay. Hindi nila alam kung bakit sila nabubuhay. At maaari nating sabihin, ito yung mga taong buhay ngunit patay. Kaya nga ang misyon din ng mga pastol, ang misyon ng simbahan ay iparating sa kanila ang buhay. At hindi lamang basta-bastang makalupang buhay, kundi ang buhay ng Diyos. Ang mga taong may buhay ng Diyos ay nakakatikim na ng kalangitan. Ang buhay nila ay pakikiisa sa buhay na walang hanggan. At sinabi pa ng ating Panginoon sa mabuting balita, pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong. Ang mga may ketong sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay itinataboy sapagkat sila ay marumi. Sila ay nasa labas ng bayan. Sila ay nag-iisa. Sila ay pinandidirihan. Sila ay nilalayuan. At maraming tao sa panahon natin ngayon ay walang pisikal na ketong. Ngunit sila yung mga taong naitapon sa laylayan. Mga taong ang tingin sa kanila ay marumi. Sa Biblia, ang ketong ay simbolo rin ng kasalanan. At maaari nating sabihin na ang mga taong makasalanan, inilalayo at itinatapon sa laylayan ng lipunan ay ang mga makabagong taong may ketong. Ang misyon ng simbahan, ng mabubuting pastol, ay dalhan sila ng kagalingan at paglilinis. Ipahayag sa mga taong marumi, nagkakasala, nasa kadiliman, na maaaring maging malinis muli. Sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, ang tubig ng binyag ay naglilinis sa ating mga kasalanan. Ipaalala sa mga tao na sila ay nalinis na sa mga kasalanan at hindi imposibleng malinis muli. May pagkakataong makabalik sa tahanan ng Diyos. Gaano man kalayo ang narating, pupuntahan sila ng mabuting pastol, ng mga pastol ng simbahan upang ibalik sa kawan. Huling-huli, sinabi ng ating Panginoon, palayasin ang mga demonyo. Ang mga demonyo sa panahon natin ay hindi natin nakikita na para bang mga
karumal-dumal, nakakatakot na mga nilalang. Mga nilalang na may nanlilisik na mata, may matatalim na sungay, may maiitim na pakpak, may buntot. Ang mga demonyo sa panahon natin ngayon ay hindi magpapakita sa ganitong larawan. Kadalasan, ang mga demonyo ay nagpapakita sa likod ng kaningningan, sa likod ng mga huwad na kagandahan, sa likod ng mga makalupang kasiyahan. At dito bumabagsak ang maraming tao sa ganitong uri ng patibong. Maraming tao ang naalipin ng kasamaan ng mga demonyo dahil napapalitan ang paglilingkod at pag-ibig sa Diyos sa paghabol at pagsamba sa makamakabundong kaligayahan, kayamanan, katanyagan at kaningningan. Sinasabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, ang simbahan, ang mabuting pastol, ang mga alagad ng pananampalataya ay may kapangyarihang bigyang liwanag ang mga taong ito. Palayain sila sa pagkakabilanggo sa kasinungalingan ng mga demonyo. Bigyan ng liwanag at bigyan ng kapayapaan. At sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag na ito ang muka ng simbahan. Ito ang kalikasan ng simbahan. Ang kalikasan ng simbahan ay pagpunta patungo sa misyon. Abutin ang mga tupang nanlulupaypay, mga tupang sugatan na pangalat dahil sa kalituhan. At sila muli yakapin, tawagin sa loob ng sinapupunan ng awa ng Diyos. At ang sinapupunan ng awa ng Diyos ay nasa loob ng inang simbahan. At dito tayong lahat ay inaanyayahan mapanibagong muli, malikhang muli, anyayahan ang mas marami. Katulad ng pag-aani, sila ay ating dalhin sa pag-ibig at awa ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.